sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Welcome po muli dito sa ating programa sa Power Cells, mga kaibigan. At ito po muli inyong gabi sa kalusugan. Daniel Serrano po, Dr. Ministry in Naturopathy. Kumusta po ang ating mga kababayan ngayon, lalo na sa ating mga kababayan na naghalo-halo ang excitement at takot. Bakit? Nandiyan na yung vaccine sabi pa ng ating presidente, doon sa ayaw, wala akong problema. Maraming mga nakakatakot mga kaibigan o mga pangamba. Okay lang yan, at least nire-respeto tayo ng ating gobyerno mga kaibigan, no? At ating pong siguraduhin na healthy tayo palagi at walang makatalo hanggat maaari mga kaibigan. Kasi ang mga virus na yan ay matapang, no? Sobrang liit, maliit pa kay labid yan. Pero delikado. Ang malaki tutumbahin niya mga kaibigan, no? So ang ating topic mga kaibigan ay ito ay related pa rin sa viral problem dahil sa ito ay napag-alaman na ang multiple sclerosis ay talagang isang mga problema na may kinalaman po sa viral infection. So sa mga kababayan na na-expose dito sa mga viral problem, ang multiple sclerosis ay nagiging na-link din mga kaibigan, no? So kailangan natin ang malakas na immune system mga kaibigan. So dito pa rin tayo mga kaibigan sa mga risk factors kung paano ang isang tao ay nagkakaroon nitong susceptibility na mag-develop po ang multiple sclerosis mga kaibigan. At may mga deficiency symptoms po tayo ng B-complex tulad po ng night blindness. Symptoms din po yan, no, sa mga mayroon ng medyo hindi magandang blood sugar sa blood, no, yung nagpa-fluctuate mga kaibigan. Nasa isang maaring pre-diabetes or talagang ganap ng diabetes mga kaibigan. Karamihan po nagkakaroon ng night blindness ang ilan sa ating mga kababayan. Then dryness of the conjunctiva and cornea. Uy, mga kaibigan. Dry lips. Uy, mga kaibigan. Hindi siya maganda ha, mga tatay, mga nanay, mga pangga. So, yan po ang ilan, no, mga kaibigan. Now, ang isa sa mga early signs of yung tinatawag na multiple sclerosis. Bakit nandyan yung picture na yan mga pangga? Nangangati ang liig. So yan ho mga kaibigan. Yan po, no, ang mga nakikita natin dito. Kaya huwag hayaan mga kaibigan na napaibig tayo sa matatamis ba? Bukod sa scary yung diabetes, itong multiple sclerosis, scary din. Huwag natin kalimutan, more than 8,000 ang mayroong multiple sclerosis sa bansang Pilipinas. More than 8,000 mga kaibigan. Now, sa Amerika naman, more than 300,000 every year. Naku mga kaibigan, hindi biro itong mga sakit. Kaya sa COVID-19, mataas din ang Amerika, no? Para pinakamataas ata sa buong mundo mga kaibigan. So yan, no? Ang nabanggit dito yung age factor, no, 20 to 40. Yan ang mga edad na pwedeng, yung bang sa record mga kaibigan, mayroong nagkakaroon ng multiple sclerosis sa edad na 20 to 40. Kaya tinatawag sila ng mga young adults, mga kaibigan. Okay? So, sa sex naman, wala, mga kaibigan. Huwag kalimutan, women are more than 2 to 3 times. Hala ka din. Ay, mga kaibigan, ano bang kasalanan ng mga babae? Bakit more than 2 to 3 times Hala ka din. as likely as men are to have relapsing, remitting multiple sclerosis, mga kaibigan. Kaya mga pangga, ingat-ingat.
Ayun ko, ano ba talaga ang nandyan sa mga kababaihan? Wala na. Tanungin natin itong mga babae, wala. Sila lang nakakaalam yan. Kung hindi nila alam, lalo na yung mga lalaki, hindi rin alam. So, we must know that, ha, mga pangga. Importante yan. Kasi isipin mo yung more than 2 to 3 times. Ay, hindi biro yan, mga pangga. Sige, basta tandaan lang natin yan, ha. Ano naman ang isa pa dito mga risk factor? Family history. Oh, yan naman. Halimbawa, if one of your parents or siblings has had MS or multiple sclerosis, pwedeng meron kang higher risk na mag-develop din ng ganong karamdaman. Kahit naman yun, hindi naman yan nakakahawa. Oh, kahit na yun, diabetes, hindi naman nakakahawa yan. Oh, pero may risk. Para pag sinabing inheritance. Well, kapag mahilig ang isang tao sa matamis, marami na diyan ang mapipila na kasi ganito yun eh. Alam mo, kapag mahilig sa matamis yan, mahina ang immune system yan. O, ano pa? Naku, vulnerable sa mga atake ng bakterya yan, mga germs, virus. Ano pa? Naku, magkaka-diabetes yan. Ano pa? Mabubulag yan. Ganun ba yan? Oo. Ganun na po yan. Kaya marami na nakaabang. Ano ba ang kailangan? Naalaala ko nga yung nanonood ako ng yung sa Discovery Channel ba, mga kaibigan. Takot na takot yung mga hyena sa leon, lalo na yung lalaking leon. Naku, nanghina man yung leon kasi yung kanyang pangil ay, ewan ko kung anong nangyari, hindi naman siya makakagat. Sobra sigurong tanda. Ay di nanghina na, lumiit. Wala. Pinutakti din siya ng mga hyena. Kaya yun po yun. Sabi nga, the weakness of another is the opportunity of the enemy. Ganun po yun. Kaya pag mahina tayo, vulnerable tayo sa mga atake. Kahit ano yan, viral o ano man yan. Yun po yun, mga kaibigan. So, huwag natin pahinayin ang ating katawan, palakasin natin palagi. Huwag tayong kumain ng sobra-sobra, lalo na sa mga matatamis, kasi hindi maganda yan, mga kaibigan. Okay? Now, as I said, kahapon, mga kaibigan, sinabi ko na certain infections na tulad ng mga viruses, nailing po dito yan sa multiple sclerosis, including Epstein-Barr virus, mga kaibigan. So, maraming mga virus na nakakaapekto sa ating buhay, mga kaibigan, kaya ingat-ingat tayo, no? Kaya kahit virus yan, huwag tayong basta-basta na matalo, no? Ang isa lang naman na panangga natin diyan, yung ating immune system. Ay yung multiple sclerosis, nagiging bad ang immune system. Kumbaga, bakit? Sinisira na niya yung sarili niyang nerve, di ba? Autoimmune disease ang multiple sclerosis ngayon, mga kaibigan. So, may mga bantayan natin dito. Kasi bakit nangyayari yun, di ba? Now, ayon sa mga eksperto, karamihan na nagkakaroon ng multiple sclerosis ay mga puti. Allah. Sino bang puti dito? Gusto na. Alam mo yung mga Asian, mga Pilipino, gusto talaga pumuti eh. Kaya marami patalastas. Pangpaputi. Target pala ng multiple sclerosis ay puti. Yan ha, mga kaibigan. Karamihan po dito yung mga Northern European descent. Ayon sa mga eksperto, mga kaibigan, kailangan natin ito bantayang mabuti, mga kaibigan, kasi karamihan ng mga puti talaga mayroon dito. Pero wag ka. Isipin mo, more than 8,000 sa Pilipinas, kahit tayo hindi puti eh. Itom! Yan na, mga kaibigan. So ang sabi dito, highest risk of developing multiple sclerosis, yung mga puti. Yan, mga kaibigan, siguro, ayaw ko, mga kaibigan, no?
people of Asian, African, or Native American descent have the lowest risk. So mayroon din, pero lowest talaga tayo. Swerte. Huwag na tayo magpaputi ha, mga pangga. Now, climate. Multiple sclerosis is far more common in countries with temperate climates, including Canada, at saka Northern United States, New Zealand, Southeastern Australia, and Europe. Yan, mga kaibigan. So, ito yung mga area na medyo delikado, mga kaibigan. Okay? Hindi maganda ang mga area na yan. Mga highly at risk ang mga tao diyan, mga kaibigan. Another factor dito, vitamin D. O sige, ano ba ang problema ng vitamin D? Having low levels of vitamin D and low exposure to sunlight is associated with a greater risk of multiple sclerosis. Di ba yung mga gusto magpaputi ayaw magpa-araw? So yan, mga pangga. Huwag po matakot sa araw. Ang araw hindi pangpapangit, pangpaganda. Huwag lang sobra para hindi ka mangitim. Certain autoimmune diseases, you have slightest higher risk of developing multiple sclerosis if you have other autoimmune disorders such as thyroid disease. Naku, ito naman na. Alam mo kasi yan, mayroon pong autoimmune disease na sa thyroid. Yang tawag niya ay Hashimoto thyroiditis or Graves disease. Naku, high ang vulnerability pala ng mga ito na mag-develop ng multiple sclerosis. Naku, mga kaibigan. Then, ano pa? Pernicious anemia. Ay, naku. Alam po ninyo yung pernicious anemia? It is a disease caused by deficiency of vitamin B12. Wala naman tayo mga kaibigan eh. Marami nang may deficiency, mga kaibigan. Kaya pernicious na ang ginamit na termino. Ano pa? Psoriasis. Naku, itong psoriasis, isa pa itong problema. Bakit? Maraming gwapa, pag na-develop niya, naku, yung ulo, magkaroon po ng mga pula-pula diyan, mga kakati. Tapos yung mga skin, magpupula-pula diyan. Wala talaga, ma-disfigure ka. Autoimmune disease din po ang psoriasis. Maraming sakit na autoimmune disease. Lupus, autoimmune disease din yan, no, mga kaibigan. Type 1 diabetes is also known to be an autoimmune disease. Vitiligo is another known to be autoimmune disease. Rheumatoid arthritis is also known to be an autoimmune disease. Madami po yan. Anong ginagawa natin? Sabi, hindi ko nga alam eh. Tanungin mo yung doktor, ano ba ang problema dito? Hindi rin namin alam. Sino kaya nakakaalam dito, mga kaibigan? Hindi alam. Naku, mga kaibigan. Sabi nga ni Dr. Lauren Day, mga kaibigan, she is an orthopedic surgeon sa San Francisco, California. And she is a microbiologist, PhD pa, MD, surgeon pa. Anong sabi niya? Noong kami nag-aaral pa sa medicine, tinuruturuan kami na 80% of all diseases are unknown. Kita mo yan? 80%? Terrible, mga kaibigan. Kaya hindi maganda itong buhay natin. Hindi natin alam kung ano ang dahilan, ano bang ginagawa natin, bakit tayo nagde-develop ng mga sakit na to. So, kailangan tayo, baguhin lang. Basta healthy ang lifestyle, sige. Pag hindi, huwag nang ituloy. Kasi mahirap ispilingin yung sakit. Mahirap intindihin. So, inflammatory bowel disease. Naku, mga kaibigan. Pag meron tayong inflammatory bowel disease or tinatawag yan na Crohn's disease or colitis, naku, mga kaibigan, ayan ay isa sa mga factor na hindi maganda.
mga kaibigan. Ito ay related sa vitamin D deficiency. Ano yun? Sunshine vitamin yan. Anong ibig sabihin yan? Hindi mo na kailangan bilhin. Bakit pa tayo nagkukulang dito? Ewan ko baga. Kaya nga ngayon, mayroon na rin mabibili, mga supplement, vitamin D. Pasaway. Ewan. Nandyan mo yung sunshine. You can encapsulize vitamin D. Tulad ng mushroom, mayaman yan sa vitamin D. Pero mayroon pa dyan. Mayroon pang benefit ng sunshine na wala na doon. Diba, mga kaibigan? Kaya lang po, mga kaibigan. Kaya sunshine is the best when it comes to vitamin D. Research over the years has shown that maintaining adequate levels of vitamin D may have a protective effect and lower the risk of developing multiple sclerosis. So, maganda po ang sunshine, mga kaibigan. A number of studies have shown that people who get more sun exposure and vitamin D in their diet have a lower risk of multiple sclerosis. So, kung meron mang risk, lower. O kaya nga, ang mga Asian, sabi, mild ang risk. Yan, ang maganda. Kaya pala yung mga puti napunta dito sa Asian para mag-sunbathing. Meron palang sekreto tayo dito, mga kaibigan. So, marami mga health benefits po dito, no, mga kaibigan, ng vitamin D. Sobrang dami po yan. Now, ayon sa mga eksperto, worldwide yan, over 1 billion people in the world. Sa buong mundo ito ay nagkukulang ng vitamin D. Naku, mga kaibigan. Hindi 1 million, 1 billion. Ha? Sobra, mga kaibigan. So, problema yan. Problema malaki yan. So, kapag mayaman ka sa vitamin D, it can reduce the risk of heart attack in men by up to 80%. Ito mo yun. Reduces risk of breast cancer by 83%. Kunti na lang dagdag mo, 83. So, ilan na lang kulang? 18. Tama ba? O 18. O 17. Di ba? 17 na lang kulang. Hindi ka lang magkaka-cancer sa suso. Bakit? Sige, magpaaral tayo mga pangga. Wow! Yan mga kaibigan. Reduces the risk of multiple sclerosis by up to 54%. Kita mo yun. Malaki po ang advantage. Kaya alam po ninyo, may writer sabi nila, sunshine is the doctor. Sunshine doctor ang tawag. Wow! Galing mga kaibigan. Magpa-konsulta ka, magpagaling, walang bayad. Di ba mas maganda yan? Reduces risk of fracture by up to 50%. Ang dami na osteoporosis. Sige, inom gatas. Sige, inom. Yung buto, sige pa rin fracture. Wala, kulang ng sunshine, mga kaibigan. Okay? More likely to have depression with low vitamin D levels. Nako, mga kaibigan. So, yan mga pangga. Importante yan. When your skin is exposed to sunlight, it makes vitamin D from cholesterol. Yan, mga kaibigan. So, ang ating skin para naging laboratory. Ano lang ang kailangan niya para mayroon siyang gagawing vitamin D? Sunshine lang. Wow! Galing talaga. The sun's ultraviolet rays, or UV, raise heat cholesterol in the skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Kita mo yan? Laboratory talaga ang skin natin. Kaya kailangan every now and then magpa-araw tayo mga pangga, mga ma'am, mga sir. Vitamin D has many roles in the body and is essential for optimal health, mga kaibigan. Very good talaga yan, mga kaibigan. So, ang daming pwedeng ma-prevent na mag-sunshine ka lang.
Tapos, mga kaibigan. Prevention protects from seasonal affective disorder, improves brain functions, improves eye health, o pati mata mo, improve, can cure depression, better bone health, heals skin disorders, improves Alzheimer's symptoms, improves sleep. Naku, marami ngayong hindi nakakatulog, mga kaibigan. Pwera lang kapag may problema, ha? Siyempre, hindi ka talagang makatulog kahit na magpa-araw ka. Di ba? Improves mood. Yung mga moody, sige, mag-sunshine. Helps in weight loss. Yung gustong hindi mag-overweight, mag-obese, mag-sunshine. Lowers blood pressure. Pati yung mga high blood dito. Reduces cancer risk, boosts immunity, prevents vitamin D deficiency, reduces the risk of developing type 2 diabetes, which is very, very good, mga kaibigan, no? So, welcome the sunshine. Wow! So, yan, no? Para magkaroon tayo ng happy nervous system, happy heart. Yan. So, ayan, mga kaibigan, it also reduces inflammation, reduces autoimmunity, mga autoimmune problem, improves brain function. Grabe, mga kaibigan, no? So, yan po, mga kaibigan, ang benefits na maidudulot po ng vitamin D, or shall we call that sunshine vitamin. Correct! Mga kaibigan, ha? Remember, walang bayad yan. Huwag kang mangamba. Pag nagpa-araw ka, hindi ka sisingilin ng araw. Okay? Another risk factors. Ito, mga kaibigan. Smoking. Uyay. Remember ha, mga babae, more than 2 to 3 times ang risk na magkaroon ng multiple sclerosis. Huwag naman igarilyo, mga pangga. Smokers who experience an initial event of symptoms that may signals multiple sclerosis are more likely than non-smokers to develop a second event that confirms relapsing, remitting multiple sclerosis, mga kaibigan. So, yan, mga kaibigan. So, complications. Mayroon pa ditong complication. People with multiple sclerosis may also develop muscle stiffness or spasms, paralysis, typically in the legs. Ayun naman talaga yun. Ayun na nga yung multiple sclerosis, eh. Paralysis, typically in the legs, ha, mga kaibigan. Problems with bladder. Ano yan? Urinary bladder. Sige, ihi-ihi. Bowel. Hindi makadumi. Tigas na ang dumi. Or sexual function. Yun naman ang problema. Pinakamahirap yan. Isa sa mahirap yan. Depressed na nga yan. Sabihin, wala ka ng gana. Maghanap ng iba. Lalong ma-depress yan. Lalong magka-multiple sclerosis yan, mga sir. Kalain. Kaya wag nang pabayaan, ha. Sabihin, ibigin mo siya sa hirap at ginhawa. Wow! Sa hirap, ha. O may pera o wala. In sickness or in health. For better or for worse. Iba? Bakit iwanan mo yan? Wag. Para hindi lumala, mga kaibigan. Ano pa? Mental changes such as forgetfulness or mood swings, depression, or epilepsy. Naku, yan na po. Marami po may epilepsy. Ano yan? Patol. Patol ba sa Bisaya? Yan, mga kaibigan. Hindi biro yan. Mahirap yan. So may kinalaman yan sa multiple sclerosis, mga kaibigan. At ating pong bigyan daan ngayon ang power cells, mga kaibigan. Ano ang maitutulong ng power cells sa mga karamdaman natin? Okay, mga kaibigan. Meron po ditong magandang... ito ay research, mga kaibigan. Ito ay nailathala October 2020, mga kaibigan. Page 219 to
224, Volume 104. Ito ay Trends in Food Science and Technology. So, Science Direct ang nakalagay ho dito sa online, mga kaibigan. Napag-alaman, mga kaibigan, na ang garlic is known to be antiviral, mga kaibigan, antiviral potential. So, tinawag ito na Allium sativum, mga kaibigan. And its organosulfur compounds, a systematic update of preclinical and clinical data, mga kaibigan. So, ito po ay mayroon talagang scientific na research, mga kaibigan, no? Highlights: garlic have antiviral and immune boosting properties. Dietary intake of garlic and garlic products is suggested to prevent viral infections as a prophylactic intervention. The organosulfur constituents of garlic contribute in prevention of viral infection, mga kaibigan. So, napakaganda, mga kaibigan, no? Ang power cells ay malaki po ang naitutulong, lalo na sa ating panahon ngayon na maraming virus. Problema talaga, mga kaibigan. Ayawan ko baga, mayroon pong isang physicist na nagsalita sa Amerika, galing sa China. Kanyang pinatunayan na talagang itong COVID-19 ay man-made talaga. Galing yan sa laboratorio. Mga kaibigan, sobra yung gagawa ng problema sa buong mundo pa naman. Hindi ko alam bakit ganun. Historically kasi, mga kaibigan, since years past, no, maraming mga bansa na gumagamit po ng biological weapon. Yung mga viral, mga bacterial, ginagamit nila yan na ammunition sa kanilang mga bomb. Kawawa po, wala talaga. Marumi ngayon ang mundo eh. Kaya nga bawat bansa, nagre-research sila ng sakit para kung may gira, itapon nila doon sa kalaban nila. Yan po ay sana hindi na sinali yung sakit baga. Wala eh. Yan po ang mga nangyayari. Ano ang unang panahon? Halimbawa, medyo malayo pa sa kabihasnan ng mga tao noon. Yung pana, yung dulo ng pana, yung tulis niya, lagyan ng lason niya. Pag nadapyasan ka lamang, patay ka. Kasi may lason eh. Ganyan po. So, marami pong gumagawa niyan. May history yan, mga kaibigan. Kaya, eto, talagang nagiging, tayo dito, kawawa tayo dito sa ating mundong ibabaw na napuno na ng, hindi ko malaman. Hindi naman ito katuwiran. This is iniquity. This is wickedness all over the world, mga kaibigan, no? So, kailangan natin ang mga natural na walang masama, no, mga kaibigan. Tingnan po ninyo, ha. Kadaming mga sasabihin na nating mga gamot, pati mga antiviral na gamot. Pero ano ang nangyayari? Tingnan po ninyo, ha. Ito ay nailathala bago lamang ito, mga kaibigan. Halimbawa, sabi po dito, there is currently no specific treatment for coronavirus. Antibiotics do not help as they do not work against viruses. Treatment aims to relieve the symptoms while your body fights the illness. It's your body who fights, okay? Not the medication or drug, mga kaibigan. Yun ang malinaw na sinasabi dito. Now, here, there is no known cure for the coronavirus, which has killed more than 4,000 people, sickened over 115,000, and spread to 75 countries and regions worldwide. 2003 ito nangyari, mga kaibigan. Nagiging threat to sa buong mundo. Pero itong COVID-19, mas lalo na, mga kaibigan. So, madami po yan. Hanggang ngayon, walang cure. Yan, ha, mga kaibigan. No vaccines against pneumonia such as pneumococcal vaccine and Haemophilus influenza type B,
vaccine do not provide protection against the new coronavirus. Kahit ng mga virologists ngayon sa atin, they would say na no vaccine is 100% effective. Yan po yun, mga kaibigan. So, puro yan trial, mga kaibigan. So, ano ang gagawin natin? Kailangan natin malakas ang ating immune system. So, yan, mga kaibigan, no? Ang kailangan natin dito ay yung natural. Halimbawa po, ang quercetin, isa pa po itong quercetin, no, na nabanggit sa Allium sativum. Nandyan din po ito sa onion, mga kaibigan. At ito ay napag-alaman na talagang antiviral, mga kaibigan. Quercetin is known for its ability to prevent entry or inhibiting components required for viral replication. So, eto po yan, no, mga kaibigan. Itong research na ito, magtataka tayo bakit hindi ito gaanong tumutunog, no, kahit saan. Kasi wala namang produkto na kikita ang mga companies, mga kaibigan dito. Di ba? So, wala tayong magawa. Kung sa ano yan? Sa kusina lang naman yan. No, kusina talaga. Pero historically, it has a reputation na talagang napakabisa sa mga raming mga karamdaman, mga kaibigan, no? Quercetin is known to be an effective compound against viruses like poliovirus, hepatitis virus, influenza type A virus. So, yan mga kaibigan, ang mga mahalagang mga components, no, ng Allium sativum or garlic, mga kaibigan. At yan po ay pinaka-highlight na ingredient ng Power Cells Herbal Capsule. Kaya mga kaibigan, kung mag-take tayo ng Power Cells, mayroon na tayong protection sa mga mga virus ba? Antiviral infection. So, basta healthy lifestyle, we believe na kaya natin ang mga problema na nakakatakot ngayon, mga kaibigan, no? Ang ating pong Power Cells ay ating pong mabibilihan sa ating mga outlet tulad ng Mercury Drug, South Star Drug, Rose Pharmacy, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. Like and follow us on our Facebook page na Power Cells at mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. Mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod. Daniel Serrano po, magsasabi sa inyo na eat your food as your medicines and you will be blessed. And those who will not take this advice, they will be eating their medicines as if it is food. And that is very sad, mga kaibigan. Nawa ang Diyos ay magbigay sa atin ng blessing and see you next time.